Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liragat. Ito po ang aking daily devotion ngayong October 6. Paano lumago kay Kristo? Teaching na tinalakay po ni Pastor Lazaro Campos sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Sabi po ay, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen." Kapag narinig natin ang salitang lumago kay Kristo, madalas naisip natin ito bilang simpleng pagdalo sa church o pagbabasa ng Bible. Pero alam niyo ba na ang tunay na paglago ay nangyayari kapag natututo tayong maunawaan at isabuhay ang salita ng Diyos. At dito mapasok ang concept ng teaching. Sa New Testament, ang teaching ay hindi lang basta pagtuturo ng impormasyon. Hindi ito parang lecture na puro salita lang. Ang tunay na teaching ay isang spirit-enabled ability. Ibig sabihin, ito ay kakayahang binigay mismo ng Holy Spirit para ipaliwanag ng malinaw ang salita ng Diyos at iala ito sa buhay ng mga tao. Hindi lang ito tungkol sa pagpapasa ng knowledge, kundi tungkol sa pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng Scripture. Kapag ang isang teacher nagtuturo sa ilalim ng gabay ng Holy Spirit, hindi lang siya nagpapaliwanag ng mga bersikulo, tinutulungan niyang lumalim ang relasyon ng mga tao kay Kristo. Sabi nga sa Acts chapter 20 verse 27, "To proclaim the whole counsel of God." Ibig sabihin, dapat nating ituro hindi lang ang madaling katotohanan, kundi pati ang mga aral na mahirap tanggapin, dahil doon tayo tunay na lumalago. First teaching is, teaching biblically produces biblical Christians. Kapag ang ating pagtuturo ay nakabase sa salita ng Diyos, ang resulta ay mga Kristiyanong nakaugat din sa kanyang katotohanan, hindi sa opinyon ng tao, kundi sa katotohanan ng Biblia. Ang isang church ay na may solid teaching ng word ay nagkakaroon ng matatag na pananampalataya, hindi basta naitinag kapag may pagsubok. Pangalawa, teaching to obey Christ is the core of discipleship. Totoong discipleship ay hindi lang tungkol sa pag-attend o pag-memorize ng verses. Ang tunay na disipulo ay natututo para sumunod, tulad ng sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 20 verse 20, "Teaching them to obey everything I have commanded you." So, kung gusto nating lumago kay Kristo, dapat matutunan natin sundin siya araw-araw sa isip, salita, at sa gawa. At last, teaching nourishes believers toward Christ-likeness. Ang teaching ay parang spiritual food. Kapag patuloy tayong pinapakain ng tamang aral mula sa salita ng Diyos, nagiging mas matatag, mas mapagmahal at mas kamukha natin si Kristo sa ugali at gawa. Habang lumalago tayo sa kaalaman, dapat sabay din lumalago ang ating karakter, kasi yun ang tunay na bunga ng pag-aaral ng salita. Yun lamang po.